Part 4. So guys, yung part 1 tapos part 2, part 3. Nandun sa cellphone ng tita ko. Kaya panoodin nyo na lang guys. Bago nasuot ko na. Guys, bago nasuot ko na siya. So, pick order kasi walang magawa. Tara. Kukuha. Ang lugar ay kilala mo sa tawag na Basin Sea Island. Noong 1800, nasaklasan dito ang coal deposit. So guys, sabi niya daw, gusto niya din daw ng scoop. Yes. Sa lugar, karamihan ay minero kasama ang kanilang pamilya. Ngunit sa paglipas ng panahon, nawalan ng kabuluhan ang coal dahil sa paglipas ng Japan sa petroleum bilang pangunahing mapagpunan ng enerhiya. Kaya noong 1974, tuluyang isinara ang minahan at dahil wala ng trabaho, ang mga So, tara ni guys. Let's go. Wait lang guys. naging alaala na lang ng nakaraan. Sa ngayon, ito ay Nag-iba na yung alcohol ko na guys. sa mabilis ang pag-angat Kasi ng last time ekonomiya mga ng bansa sa pinag ang Gusto nyo guys, mabilis ang lagay ko pagbagsak ng industriya nito. kulkot. Gayunpaman, Sorry. patuloy pa rin itong nakakaakit ng mga Sabi ko turista lang at po. mananaliksik dahil sa makasaysayang alaala ng guys. isla para sa Japan. Tinapik ko pa siya. Salamat. Sige, gusto nyo guys. Ang bayan ng Tara, mga guys. pinapandilang kastilyo. Manatagpuan Wala, sa Turkey ang magagarang kastilyo na para mga bahay ng mga hari at reyna. Tinatawag ang Villa bilang Burj Al Babas. Sa unang sulyak pa lang, alam mo ng pang mayaman. May malaping retail na konsepto. Pero maniwala ka man o hindi, isang dekada ng bakante ang mga kastilyo mula nang maitayo ng mga bahay noong 2014. Hindi rinenda sa mga taga-Turkey ang pakulong ng developer. Ang isang luxury castle ay nagkakahalaga ng $370 to $530,000, 20 to 30 million pesos kada isa. 700 castle ang original plan ng developer. Sa kasamaang palad, 500 lang ang natapos. Dahil sa tumamang krisis sa Turkey, the bankrupt ang may-ari. Hindi natapos ang kabuuang plano. Walang utility sa loob ng bahay tulad ng ilaw, So, tubig, hindi ko na hindi magsasalita. tumido ang kalsada at iba pang amenities. Yung mga binabalak na facilities tulad ng water park, surface bath, malls, hindi pa natapos o hindi pa operational. Kaya hindi ka akit-akit tirahan. Sa madaling salita, palpak ang plano ng developer. Ang Burj Al Babas ay isang bayan ng mga kastilyong walang hari. Isang paalala na kahit ang pinakamagandang pangarap ay pwede pa rin maglaho sa isang ilak kung walang malinaw na Sarado plano. na natin. Ayan siya. Ang So, pagtatayo part ng bahay sa 5 mataas na. na lugar ay isa sa Ito nga, gising! civilization. Maraming dahilan kung bakit pinipili nilang mamuhay. Ang kulit mo, isa pang tawag mo, sige! Proteksyon laban sa kaaway. Ibigin yung tao eh. Makita ang paparating na panganib. Kulit eh. Hindi basta-basta naakyat ng mababangis na hayop. Pangalawa, hindi sila binabaha pag nasa mataas na lugar. Pangatlo, mas malamig at may preskong hangin. So, Pang-apat, kung tayo may ulit magandang kasi tanawin at panglima, para sa relihiyon at kultura. Ganyan ang ginawa ng mga taga-Krakow, medieval city ng Italy. noong dito unang panahon. nagbibidyo ko. Sa urok ng kapanyagan ng lugar, naging masigla ang komunidad at puno ng Bango, diba, buhay ang mga guys? kalye at bahay. Ngunit noong 1963, nagsimula ang paglisan ng mga residente matapos maranasan ang malaking Sorry. landslide na nagdulot ng So, direkta ito na pinsala naman, sa mga gusali. packaging ko na lang. Pinalala pa ito ng isang malakas na Packaging lindol ko noong na nga. 1980 na tuluyang nagpapili Kaya sa fake pamumuhay ng mga order. residente. Kaya nga Ngayon, fake order eh, so. isang ghost town ang Krakow, Oops. puno ng abandonadong gusali, lumang kalye at strukturang pinaglumaan ng panahon. Ang lugar ay nagsisilbing pasyalan, bukas para sa mga turista, photographer at mga otoridad. Ilan scoop? Welcome sa sitio. Sabi daw ni Jessica. Ay, kaibigan ko si Yasi. Sabi niya, 3 scoops. Ang dating masiglang bayan, So, ngayon mistulang palamutin na lang ang mga maano bahay sa guys. gitna ng Mas karagatan. kaya. Matatagpuan ang sitio Pariangan sa Bulacan. Ay, butas Lugar pala kung to. saan may pinakamaraming Tung kasong mga tung pamilyang tung. life Nababaliw na ako. Ang pangunahing dahilan sa paglubog ng mga kabahayan ay landsad Butas event o pala paglubog ng to. lupa. Ito ay dahil sa Yung ginagawang pangyo ay reclamation puputas. project ng Manila
Manila International Oh my God! Airport. Nalagyan pa ito Base sa audit tubig. report ng COA, Nalagyan pa ng doble-doble ang tubig. claim ng accomplishment sa first district ng Bulacan. Didikit niya. Ang Bulacan ay may 668 So, flood dumidilim. control projects mula July 2022 hanggang May Diba? 2025. Ang kabuuang pondo, 44 billion pesos. Grabe, ang kakapal talaga ng mukha. Nang i-audit ang mga nasabing project, puro ng existence of both project. Kaya ang dating bayan ng sitio sa Lipstick, ngayon ay nagmistulang ghost town. May ulan Okay, ng yan ang 2020 na Niyas. 50 na lang ang natirang So, naninirahan sa ito nabubog na na. bayan. Ito na lang yung Ang mga susuyo. abandonadong bahay, Susuyo niya. paaralan Hindi at daw na kapilya ay magandang nanatiling nakalubog box. sa tubig. Kaya naman Wala na pinili na box, lang ng mga kaya estudyante na umalis sa lugar ito na at lang, maraming para gumalaw. nawala sa dagat. Ang sitio Pagyahan sa Lipstick ay nagsisilbing paalala ng isang komunidad na unti-unti Ayan nang siya. binabawi ng kalikasan. Nag-cellphone. Isang bayan na ninakawan wala ng magawa. pangarap Kaya dahil sa nag-video na kasakiman lang. ng mga namumuno. So, ito guys. Ang Asgabat ay Iba ang kasi anong kusera ng password, 13 kaya time, na- kilala sa mga marangyang puting gusali at grandiosong arkitektura. Ngunit sa kabila ng mga modernong struktura, ang lungsod ay tila isang ghost city. Maluwang, tahimik at halos walang tao. Sa ilalim ng pamumuno ng dating presidente na si Zafar Murat Niaso, itinagawa niya ang gusali upang ipakita sa buong mundo ang makabago at marangyang imahe ng 13 time. Ang lungsod ay isinagawa sa malawakang pagpapaganda, scoops. kabilang ang pagtatayo So, ng balik mga na natin. mga gusali at mga monumento.